So yung unit natin mga ka-brom-brom is L300 Euro 4 4N14. So papakita ko sa inyo kung paano magbalik o mag-timing ng timing chain para dito sa ating Euro 4. So ipapasilip ko sa inyo yung mga timing mark na dapat pag magsi-set up kayo. So dapat puro mga nakatapat doon. Yan. Lagyan muna natin to para makita ni Sir Alan na okay na yung niya, L300. So 4 break in na lang to, Sir Alan. Ayan, so tingnan natin yung unang start. Tingnan natin. Ayan. So meron tayong dito Euro 4 L300 4N14. Ayan, so nagpalit tayo ng piston ring. Ayan, at saka ng timing chain cover, kasi yung timing chain cover nito mga ka-brom-brom, so ikukwento ko lang sa inyo, so maraming bitak. Ayan, kasi aluminum lang po yan, aluminum lang siya. So may mga bitak siya, so hirap umakyat yung yung langis, kasi yung bomba nito mga ka-brom-brom nandun sa may sa timing chain cover. Ayan, so bali ang ginawa natin, nagpalit tayo ng timing chain cover, piston ring, at saka yung yung cylinder head gasket, at saka oil seal. Ayan, so bali natagalan lang tayo doon sa timing chain cover, kasi itong makina na to, so medyo mahirap pa hanapan ng parts. Kaya ang nakukuha natin dito mga lang, mga surplus lang dito sa atin, So ayan, so tatry nating pandarin, so naglagay tayo ng ganito mga ka-brom-brom, kasi para makita natin kung humahalo ba yung yung langis sa tubig, so nilagay natin niyan, DIY lang to mga ka-brom-brom, so ito buti ito ng 1.5 na soft drink. So kasi wala tayong ganito, so DIY lang siya. So makikita natin kung may lalabas siya na langis. Pag may lumabas, ibig sabihin naghahalo yung tubig at langis. So i-try natin i-start. Ayan, so ang naging issue pa pala mga ka-brom-brom, so isa pa, so pag may problema sa bomba sa langis, hirap siya humila. So ito yung problema nito. Ayan, so try na natin i-start. Ayan, so Euro 4 4N14. Ito yung mga ka-brom-brom, tawag yan pressure pump. Ayan, pressure pump, saka yung mga fuel line yan. Ayan, so ready to break in na to mga ka-brom-brom. Ayan, shout out nga pala sa may mga 4N14 dyan na Euro 4 L300. Ayan, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, so yung unit natin mga ka-brom-brom is L300 Euro 4
4N14. So papakita ko sa inyo kung paano magbalik o mag-timing ng timing chain para dito sa ating Euro 4. So ipapasilip ko sa inyo yung mga timing mark na dapat pag magsi-set up kayo. So dapat puro mga nakatapat doon sa mga marker So ipapakita ko sa inyo pati yung timing chain natin. So yung timing chain meron din tanda yan. So kung mapapansin mo, ito yung ating timing chain. Ayan, kung makikita mo, kulay puti yan tapos dito sa ibabaw meron ditong dalawang kulay na parang nag-aasol-asol na nag-iitim na medyo kulay itim. Ayan. So may tuldok doon yun sa loob. So lagi yan dyan, laging nasa pagitan yan. Ayan, so tingnan natin yung setup ng timing Ayan. Merong merong timing mark yan dyan. Ayan, so dapat laging magkatapat yan. Ayan, so ito yung sa ilalim sa ating crankshaft. Ayan. Ayan, so mapapansin mo dyan yung kadena, meron ding meron ding ibang kulay. So doon din nakatapat yung timing ng crankshaft sa ibang kulay na yun ng kadena. So ayan, ganyan ang pagsiset up ng timing ng ating Euro 4 4N14 na Mitsubishi. Ayan. So ayan ayan ang kalalabasan ng pagtatiming ninyo. Ayan, so titiyakin nyo na nakatap dead center siya. So kailangan gumagalaw yung kanyang rocker arm dito sa uno. Ibig sabihin na naka-top dead center na yan. So tatapat lahat ng timing mark dito sa kadena, ganun din, at saka doon sa sa ilalim sa crankshaft. So ganun din. Ayan. Ganyan ang pagtatiming nito mga ka-brom-brom. So ayun, so binahagi ko sa inyo yung maikling video natin para dito sa Euro 4 4N14. Ayan, so shout out sa may mga Euro 4 4N14 dyan. So sana may kunti na naman tayong kaalaman na napulot dito sa ating mixing video. Ayan, so salamat.